Hello, loveless soul! Ayan, welcome back po sa aking channel. Share ko lang po sa inyo, alam niyo po ba yung kantang My Living Hope? Jesus Christ, My Living Hope. Kasi yung kantang yan ngayon is malaki ang tulong sa akin. So, every time na nakakakuha ako ng hindi magandang energy sa mga nakapaligid sa akin, yan ay piniplay ko, pinapakinggan ko ng paulit-ulit para ma-relax ako. Kasi nga po, 'di ba, kapag empathic ka kasi, is you can easily adapt ng emotions, ng energy ng mga nakapaligid sa'yo. So, isa po yan sa nakakatulong sa akin every time na nakakakuha ako ng energy sa mga nakapaligid sa akin. Ang tune po niyan is ganito. Yung chorus na lang Hallelujah, you're the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Ayan po, paulit-ulit ko na piniplay yan, nare-relax ako. So, I hope na makatulong din po yan sa inyo. Anyways, ang video po for today is about magsasagot ulit ako ng tatlong tanong, okay? Yung tanong kasi ni Miss Althea Guevara, yung about sa social phobia. Nag-search po ako sa kung ang gusto mo na makatulong sa'yo is yung about sa medication. Nag-search po ako ng pwedeng makatreatment sa kanya or sa iyo kung ito man ay karamdaman mo, is psychological treatment. So, meaning, psychologist or therapist, okay? And, makikipag-tulungan ka sa kanila, okay? Para mapalitan yung pattern ng pag-iisip mo o yung behavioral patterns mo, okay? So, sa pamamagitan ng pakikipag-usap mo sa kanila at by talking and asking, magkakaroon ka ng different perspective, okay? Dahil sa pakikipag-usap mo sa kanila and of course pagtatanong nila na sasagutin mo, okay? So, as a result is matututo kang mag-respond ng maayos and makukup mo yung anxiety mo, yung stress, and of course yung kapag nagkakaroon ka ng or kapag umaatake yung phobia mo in a difficult situation, okay? And kung gusto mo naman or in a spirituality, kung paano mo siya makukonquer, for me is kailangan mong magdesisyon sa sarili mo, okay? Una, sabi ko nga, is tanungin mo yung sarili mo, gusto mo ba na ganyan ka na lang parate? Kasi I believe na lahat is mayroong solusyon
sabi ko nga, every time na mayroong problema, dapat huwag kang mag-focus doon sa problema, kundi mag-focus ka sa solusyon. Okay? Kasi kapag mag-focus ka sa problema, yung problema na yun is mag-e-expand yun. So, ibig sabihin, kapag nag-focus ka doon sa fear mo, sa phobia mo, yung phobia mo na yun, mag-e-expand yun kung ano-ano nang maiisip mo. Dahil ang social phobia is, yun nga, is takot ka na, or iniisip mo, nahuhusgahan ka ng iba na negative. Diba? So, kaya, magdesisyon ka sa sarili mo. It's a decision na kailangan mong gawin para matulungan mo yung sarili mo. Okay po? And yun nga, sinasabi ko na sa tuwing mag-a-attack yun, i-affirm mo sa sarili mo, hindi mo naman or let's say sabihin natin na naandyan ka sa sitwasyon na yan, and then umatake yung social phobia mo. Kahit sa isip mo lang, ulit-ulitin mo yung affirmation na I am brave, I am loved, I am protected, I am brave, I am loved, I am protected, I am brave, I am loved, I am protected. Ulit-ulitin mo lang yun sa mind mo. Mako-conquer mo yan. Okay? Malalampasan mo yan. Malalabanan mo yan. Okay po? And yun nga, sabi ko is mag-focus ka doon sa solusyon. Okay? Huwag sa problema. Huwag doon sa sitwasyon na ganon. Okay po? And sa tanong naman po ni Sir Alvin Felizarta, kung paano mo malaman kung sino yung bantay nyo. Guardian angel is laging naandyan. Kasi lahat po tayo is mayroong guardian angel. So, una po, guardian angel mo is laging naandyan siya. Malalaman mo yan sa mga signs or sa mararamdaman mo. Okay? Like for example, suddenly nakakita ka ng balahibo, feathers, doon sa mga imposibleng lugar. Okay? Like for example, nakita mo sa drawer mo na hindi mo alam kung paano napunta yun doon. Okay? Or suddenly nakaramdam ka ng yung alam mo yung tumatayo yung balahibo mo na yung wala namang nakakatakot pero biglang pakiramdam mo is nagtayuan yung iyong mga balahibo. Or yung dito mo, yung buhok mo dito, mararamdaman mo parang tumataas. O di naman kaya is mararamdam or yung maririnig mo na parang may tumawag sa pangalan mo pero wala ka namang kasama. Okay? So mga sign yun na naandyan yung iyong guardian angel. O di naman kaya is biglang may paulit-ulit kang kanta na gustong-gusto mong pakinggan at pag napapakinggan mo yun is nare-relief ka, yung maganda yung pakiramdam mo. O di naman kaya is bastang napakagaan ng pakiramdam mo. Okay? And isa pa po sa mga guides or mga bantay is yung ancestor mo. Like yung kung yung lolo't lola mo, kung namatay na, yan sila, mga gabay mo yan sila, mga bantay mo sila. Okay? Ancestors. And kung gusto mo pang malaman ang ibang mong bantay is mag-meditate ka po. Pag nag-meditate ka is tanungin mo yung iyong guardian angel kung sino pa yung iyong mga guides, okay? O di naman kaya is habang nagme-meditate ka is tanungin mo sino pa ba yung mga guides ko or nagbabantay sa akin, ganon. And make sure na i-quiet mo yung mind mo.
Okay po, para makuha mo yung sagot. Okay? Kasi baka mamaya nagme-meditate ka pero ang iniisip mo is yung telenovelang pinapanood mo or yung pumasok sa isip mo yung taong kausap mo kanina or kung ano man yung mga ginagawa mo kanina. Okay? So, kailangan i-quiet mo po yung mind mo para makuha mo yung sagot doon sa tanong mo. Okay po? And of course, maging aware ka. Okay? Pakinggan mo yung inner teacher mo. Inner teacher mo is yung intuition mo. Okay po? Yung unang pumasok na pangalan or kung ano man yung unang pumasok na sa intuition mo, mararamdaman mo kung intuition mo yung nagsasabi is wala kang takot na mararamdaman. Kundi ang mararamdaman mo is relax ka, masaya ka. Okay? So, kung sino yung unang pangalan na pumasok, it means isa yun sa mga guides mo. Okay po? So, I hope na nasagot ko po yung katanungan mo, Sir Alvin Felizarta. And kay Miss Jessa, kung nagdarasal ba ako kay Archangel Rachel? Hindi po. Kinakausap ko lang po siya every time na nakakakita ako ng rainbow o di naman kaya is lagi lang ako nagpapasalamat. Pag yung sasabihin ko lang, thank you Archangel Rachel for guiding me, for loving me unconditionally, for protecting me. So, ganun lang. Okay? Lahat po actually, kahit yung aking guardian angel, lagi kong sinasabi yung ganun. Thank you. Every time na may sasabihin ako sa kanila, kahit hindi pa nangyayari, thank you na agad ako. Thank you for protecting me, for guiding me, for loving me unconditionally. Thank you for teaching me. Thank you for helping me for this, in that, in this, in that. So, always say thank you. Okay? Kailangan maging grateful ka. Always be grateful sa lahat. Kahit problema yan, ipagpasalamat mo yan. Kasi yung problema na yan is may natutuhan. May itinuturo yan sa'yo. May matututunan ka dyan. Okay po? So, yun lamang po, lovely soul. Thank you for watching. God bless and I love you.